in-outline ko po, I hope I did it right, yung yung mga argumento na ni-raise ni Attorney Kaufman. Pinatranscribe ko, I transcribed his speech with redactions as much as I could. Tapos, medyo inorganize ko. Most of it siya naman ang nag-organize eh. Pero inayos ko lang para mas madali natin ma-discuss. You'll have to give me some time kasi hindi madali ang ilang mga konsepto dito. Pero matutuwa kayo. Sure ako matutuwa kayo. Kasi maganda talaga ang mga depensa na ni-layout ni Attorney Kaufman. Maraming pag-uusapan dito. Marami talaga. So, sige, umpisahan na natin ito. So, mga 6 na puntos ang mga nakita natin dito. Major ones. Okay. So, ito yung strategiya. Ang strategiya ni Attorney Kaufman ay pag-undermine ng mga teorya ng prosecution. Ang ganito ginagawa niya. May teorya yung prosecution. Ang teorya ng prosecution, si Pangulong Duterte ay nag-target ng isang specific na segment ng populasyon, ang tinatawag ng mga criminal, drug users, drug pushers, para i-unalive. Ang ginagawa so binuo nila, yan po ang kanilang teorya at mayroon, ang kanilang mga patunay ay na tuwing nagsasalita siya, a few weeks later, merong ma-unalive. Ano pa ba yung mga sinasabi nila? Yung ginamit nila yung termino na neutralization, at dahil pinag-uusapan o nasa isang memorandum yan ng PNP, yun daw yung state policy, yun daw ay bahagi ng common plan, at yun po ay patunay nila na mayroon talagang polisiya of unaliving. Okay? So sige, isa-isahin natin yung mga teorya o yung bahagi ng teorya ng kumbaga ng prosecution, at ilantad din natin dito ang depensa mismo ni Attorney Kaufman para kay PRD. Okay? Start tayo dun sa sa termino na tinatawag ng prosecution na neutralization. Sabi ang dinefine ni lumilitaw ito dun sa PNP Operations Manual. Pero dun mismo sa PNP Operations Manual na hindi po sinite ng prosecution, na ang ibig sabihin ng neutralize ay isang legal na paraan para hindi po para matigil yung unlawful aggression ng isang suspect o isang kriminal. Ulitin ko ha, kailangan mayroong yung kriminal o suspect ay magdi-display ng aggressive actions gagamit ng legal na paraan ang PNP para dyan. So ito yung mga sinasabi ni PRD, na kapag in-danger ka na, kapag ikaw ay i-unalive, may mga actions na para i-unalive ka, o kaya mayroong danger doon sa mga nakapaligid sa inyo, allowed kayong gumamit ng deadly force. So, nasa PNP manual yan. Ang pinag-uusapan doon sa manual na yan ay yung Standard Operating Procedure Responses to the Criminal Aggressive Behavior. So sabi ni Attorney Kaufman, ang ibig sabihin ng neutralization ay yung lawful restraint. So the first response would be to arrest, di ba? So aarestuhin mo. So kunwari may nanggugulo, lasing, pupuntahan mo doon, kausapin mo muna, kung di madadala sa kausap at nagpapakita ng aksyon na siya ay yung manggugulo o may masasaktan, aarestuhin siya. Kung dun sa proseso ng pag-a-arrest ng pulis ay may danger pa rin, at ang danger lalong-lalo na ay sa pulis, allowed ka naman to use the appropriate kind of force. So,
Um, Hindi matagal na ito. Ang manual na yan ay 2014 pa. Hindi po ito ginawa ng panahon ni Duterte. Pre-existing na po ang termino na neutralization o to neutralize. So, hindi nila masasabi na ginagamit yung termino yun, si Rodrigo Duterte ay gumamit ng code na neutralize para may para mauutusan niya yung mga tao niya na mag-unalive. Okay? So, mayroon pa sinight ni Attorney Kaufman na mayroon pa palang kaso ang Korte Suprema na sinabi ng Korte Suprema mismo hindi sila pumapayag o nag-decline sila na i-define yung termino na neutralize to mean to unalive. In fact, may witness na sinasite si Attorney Kaufman, si P1158 at si P1170 na base sa kanilang pagsasaksi, ang ibig sabihin ng neutralize ay arestuhin o kaya ikulong. O next, iiklian ko to para mabilis tayo. Absence of virtual certainty and common plan. So, di ba, ang sinasabi ng kabila, mayroong common plan. Minsan binabanggit nila na common criminal plan para mag-unalive nga nitong mga targeted segments of society. So, sabi ni Kaufman, ang primary defense dito or pangbasag dun sa teorya ng kabila is para magamit mo yung kailangan may legal standard. Ibig sabihin, para mag-exist yung common plan na yon, kailangan siguradong ma-achieve yung goal. Yung goal is to unalive. So dapat sigurado o may virtual certainty ng pag-implement ng plano. Okay, so kung may common plan, hindi pwede yung nagde-daydream kayo, ganito gagawin natin, ganyan gagawin natin. Yung ibig sabihin ng common plan, yung isang plano na i-execute talaga. So virtual yung certainty na mangyayari yung krimen. Sabi ng prosecution, mayroong daw tinatawag na KILL na list. Pero yung list na yon ay 4,817 ang mga nakalista doon. Pero ang na-neutralize ay 248 lang. So parang 5% lang pala ang kasiguruhan na may mangyayaring masama, may maa-unalive. So paano magkakaroon ng virtual certainty o doon sa kanilang plano? Kasi masyadong maliit. So, sabi pa niya, may low lethality rate. Kung mahirapan tayong magstay on the air, baka maano tayo sa YouTube dahil sa wika na ginagamit natin. Gayunpaman, dahil sobrang baba yung number na ina-assert ng kabila, ina-assert nila yan kasi so far, wala pa po tayong nakikita na mabigat na ebidensya doon sa liability ni PRD na siya ay directly responsible for that. Zero nga daw, sabi ni Attorney Kaufman. Kaya, kumbaga, magsalita siya, tapos merong na-unalive, ang ginagawa ng kabilang parlor o ng prosecution ay pilit idinidikit yung dalawang yon. Pero hindi pa po yan na umaangat doon sa level na may certainty ng kanyang conviction base dun sa pagdikit nila ng dalawang incidents na yon. Sabi rin ni Attorney Kaufman, marami, more than 300 plus ang dinismiss na police officers for misconduct. So, at saka mayroong ilang mga pulis na nakulong bunga ng kanilang mishandling ng ilang kaso tulad nung kinakian at kay Kulot. Ibig sabihin, kung mayroong intolerance para dun sa mga pulis na mali yung ginagawa dito sa tinatawag nilang war on drugs, paano mo mapapatunayan na mayroong common plan?
Lack of causality. Number 3, lack of causality and the broken pyramid. Di ba may binanggit si Attorney Kaufman na ayun, nag-slide down sila dun sa pyramid. Sabi niya, walang smoking gun dito. Ibig sabihin, walang direktang ebidensya na nagpapakita na si PRD mismo ang naging sanhi, ang dahilan kung bakit na unalive yung mga tinatawag nilang biktima. So, walang direktang order, walang ebidensya, thank you Miss Artemis, walang order na maipapakita sila, written or verbal man lang, na sabi ni Presidente Duterte o ni Mayor Duterte na ikaw, ipuntahan mo itong taong to at i-unalive mo. Wala pong ganon. Walang prinisinta ang prosecution. Ito yung tinatawag natin na causality o nexus. Kailangan, kung sinasabi nila na nung sinabi ni PRD na ganito, na unalive, tapos may na unalive, siya daw ang naging dahilan kung bakit na unalive. Okay? Pero hindi po napakita ng prosecution yan. Kailangan kasi ipakita ng prosecution na sinabi ni PRD ito, tapos may tao na nagsabi, yes sir, gagawin ko. At ginawa niya. Ibig sabihin, it should be an order. Hindi yung mga tipong nagde-daydream ka lang o kaya meron sabi ang tawag ni Attorney Kaufman ay extreme political speech. Okay? Ang sabi niya yung mga tipong, ayan, kapag you'll be lucky. Yung mga tipong huling Merry Christmas mo na, yung mga ganyang klaseng salita. Tapos pagka may na-unalive, kiklaim mo na lang ba na siya pala ang direct na dahilan para dun sa na nawala sa mundo yung taong yon? Hindi. Kulang ang ebidensya. Kailangan idikit. Kailangan maipakita. Ebidensya na because sinabi niya yon, may nag-isip na, yes sir, by your order, sir. Okay? Walang ganon. Yun, sabi niya, merong subjective obligations versus direct commands. Kailangan sabi ng witnesses, parang ang feeling nila wala silang choice kung hindi mag-obey. Sabi niya, pagka sinabi ng witness mo, narinig ko yun, kaya inisip ko, hindi ko pwedeng hindian si Pangulo. Go ako dyan. Diba? Hindi yan direct order. Hindi sila gumalaw bunga ng isang o dahil sa isang direct command. Instead, sa isip-isip niya, ay si PRD yan, obligasyon ko na sundin yung kanyang gusto. Ibig sabihin nun, hindi si PRD ang dahilan dahil gumalaw ka, ikaw ang nag-decide na bibigyan ko si PRD. Okay? Hindi siya, para maging yung crime against humanity, kailangan may order. At ino-order kita. Ako ang presidente, ako ang commander-in-chief, ikaw, gumalaw ka. Do this. Walang ganon. Ang mga witness na iprinisinta ay nagsabing wala akong choice. Talagang gagawin ko kasi nga sinabi ng Pangulo ganon. Tawag dyan ay subjective obligation. Hindi siya direct command. Eto pa. So, isa sa pinipresenta na ebidensya ng mga nasa prosecution ay yung statistics. Ang dami daw unalive during the time of Duterte. Pero yung nilabas na PNP ay kinumpara nila. Unang-una, mas mataas panahon ni Noynoy. Pangalawa, mas mataas panahon ni BBM. So paano 'yun? 'Di ba? Sabi nga niya ni Attorney Kaufman, bakit yung mga nandito hindi nyo naisip na imbestigahan si BBM? Parehong-pareho lang
tumaas din yung yung mga na unalive during his term. Bakit hindi nyo ginagamit yung pagtaas ng rate ng mga namatay against him at magbukas din ng investigasyon kay BBM? So, next, 'di ba? Ayon dun sa sa dito sa prosecution, mayroon daw silang mga star witnesses. Ito yung mga tinatawag niyang self-confessed okay, unalivers. Hindi ko pwedeng gamitin yung term. So, itong mga self-confessed sabi ni Attorney Kaufman, yan ang gagamitin ninyong saksi. Ayun. Parang yung paggamit ng mga ruthless na mga lumalabag sa batas para yun ang titistigo laban dito sa isang presidente na mahal ng taong bayan. Yun na ba yun? O bukod pa dyan, sabi niya, meron siyang tinatawag na limited use shield. Yung mga witness na to, mayroon silang agreement dun sa kumuha sa kanila na saksi para hindi magagamit yung pag-amin nila kasi magsasaksi sila eh. So, sige, bigyan kita ng immunity, magsaksi ka. Yun yung tinatawag na limited use agreements. Yung agreement na, sige, hindi ka mapapahamak basta sabihin mo ito. So, bukod sa tainted yung mga witnesses, dahil dun to sa limited use agreements, nakikita natin ay may kapalit. Ang kapalit, hindi sila mapapasama. Sabi ni Attorney Kaufman, hindi consistent dito sa Rome Statute ang paggamit ng mga taong ito. Kasi gumagamit kayo ng mga kumbaga self-confessed at posibleng hardened na mga tapos bibigyan nyo ng immunity. Ibig sabihin, nag-i-encourage ang prosecution ng parang binibigyan nila ng get out of jail free card. Parang, sige, tumistigo ka sa akin, kami nang bahala sa mga kaso mo. O, edi yan. Ang sama-sama na ng ginawa nila, pero meron silang get out of jail free card. Teka, nawala pala yung iniinom ko. Sandali. Yan. So, sabi ni Attorney Kaufman, andito tayo sa ICC. Ang enacting legislation ng ICC, yung Rome Statute. Yung purpose kung bakit pinoprosecute natin yung mga crimes against humanity para maparusahan yung mga taong nang-unalive. Tapos ito, bibigyan nyo ng get out of jail free card. So tapos, wala ring corroboration. Ito yung pinakamahalaga. May magko-confess, oo, inutusan ako, ginawa ko yun. Pero, hindi mo sinasabi, walang ibang ebidensya, walang corroboration. Nasaan yung mga other witnesses? Nasaan na yung mga katawan in some instances? Hindi ba mayroong pinag-uusapan na ilang beses na silang naghukay kung saan-saan, pero wala silang mahanap? In fact, later on, malalaman ninyo na sa ilang mga sinasabi nilang na sumakabilang buhay, ang may ebidensya lang ng mga yan, ilan lang, wala pang mabibilang mo sa isang kamay. O ito, medyo madugo ito. Tawag dito, a priori targeting and lack of evidence for aiding and abetting. So dalawa yan. Ano yung a priori targeting? Bago, before anything. So dito, naghanap sila ng target. Rodrigo Duterte. We want to take down Rodrigo Duterte. Tapos, they work backwards. Gusto namin mapadala yan sa ICC. Nag-decide na sila na may akusado, tapos naghanap sila ng ebidensya. Baliktad. Kailangan,
hala, may krimen pala na ganito, imbestigahan natin. And the trail leads to, ganyan. Di ba yun yung mga nakikita natin sa TV? Pero dito, baliktad. Kapag baliktad, hinahanapan mo ng ebidensya and many instances, ang labo ng ebidensya, di ba? Pinipilit nila na ipakulong itong taong ito. So ano 'yan? Persecution 'yan. So ano yung aiding and abetting? Kasi sinasabi ng iba, o sige, hindi siya direct participant, indirect participant siya. Pero tumulong siya dun sa mga gumalaw. Yung mga taong mismong gumamit ng sandata para makasakit sa ibang tao, si PRD daw, hindi siya ang gumawa nun, pero dahil sa kanya, nagawa. Kumbaga, by indispensable cooperation, o kaya tumulong siya in a way na pwedeng dispensable. So, ibig sabihin, nung sinabi nila, si PRD target natin, predetermined yung guilt. Okay? Yung matitama, Trillanes na Trillanes. But, if we're going to say that, intayin din po natin kung ano ang further revelations tungkol sa kanyang mga ginagawa dito. So, political interference. Sabi ni Kaufman, itong BBM administration ay kasama dyan sa pag-target at mayroong mga involved na tinatawag na silent partners. Sino tong silent partners na ito? Nag-start siya, kinikwento niya yung tungkol kay Auntie Claire, pagkatapos parang sumegway siya dahil daw mayroong isang kasama sa gobyerno, si Presidente, at sinasabi dun sa mga investigador, anong kailangan nyo? Akong bahala. Kailangan nyo ng witness? Sige, dalhin ko kayo sa Bilibid, samahan ko kayo sa Bilibid o papuntahin ko kayo sa Bilibid or sa correctional or wherever, interviewin nyo yung mga self-confessed dyan, tapos ako nang bahala para mapirmahan ni Presidente yung pardon nila. Para may bargaining chip. So, ang tawag dyan yun nga, political interference. Kasi nga, ito ay nasa panig ng Pangulo. Yung mga tao na nagsasabi ng ganon. Hindi nila mapatunayan na tumulong naman si PRD dun sa mga alleged targets. Bukod pa dito, sabi ni Attorney Kaufman, napaka-selective naman ng prosecution. Nakita na nga nila, kumbaga, mayroon na nga, pag nagsasalita si PRD, hinahanap lang nila yung mga tingin nila, ayan, pruweba yan, nga unalive siya. Pero bahagi rin ng speech na yon yung pagpipilit o yung panghihikayat ni PRD na, huy kayong mga pulis, gumamit kayo ng tama at legal na paraan. So, posible dun sa umpisa, PI na yan, ma-unalive yan, etc. Yun lang ang ilalabas nila. Pero dahil isang speech yan, tila tinatago or hindi nila binabanggit yung portion na yon na yung legal na sinasabi, okay, para yung totoo yung totoo, kayo mga pulis, kapag sasaktan na kayo, kapag delikado na, tinututukan na kayo, etc., kailangan doon kayo, you can use the appropriate force. And pang-ilan na yan? Fifth na yan. Sixth. Ito yung specific evidentiary weaknesses sa 49 incidents na binabanggit ng prosecution. Unang-una, heavy reliance on hearsay. Tama. Yung witness, hindi siya yung nakakita. Sinasabi niya, uy, kinuwento sa akin ni so-and-so, ganitong nangyari. Uy, kinuwento sa akin ni so-and-so, nakita niya, ganito ang ginawa ni Duterte. Yan. So, ang hearsay ay hindi admissible. May mga instance pa nga na sabi ni Attorney Kaufman, minsan narinig ko kay ganito na narinig niya kay ganyan. So minsan 3 beses na, triple, quadruple hearsay na.
Tapos mayroong mga 9 incidents daw na it involves unidentified victims. Walang bakas, walang bangkay, pero binabanggit na itong siyam na to inunalive, hindi lang nila mahanap. So paano yan? Hindi mo mahanap kung may bangkay. Totoo bang may namatay? Hindi natin alam. Meron pang mga instances na may dalawang witness pero salungat sila sa isa't isa. So, every year daw nagbabago yung kiniklaim nilang number of victims at perpetrators, pati daw doon sa pamamaraan na di umano'y ginamit nila. Sabi nung isa ay sinakal. Sabi nung isa ay binarel. So hindi sila kumbaga, mahina yung corroborative, if any. So, ayan. So, gagamitin. Bye, going home. It's late, ha? Are you okay? Ha? So yan, 6 na punto na I think meron pa akong mga kulang. Pero ito yung mga tandaan din po natin, ha? So, may mga maraming instances na sinasabi nila ay puro circumstantial ang ebidensya, tapos walang bakas, tapos walang incriminating facts, ang sinasabi lang ay inferences. May mga notes ko. Ayun. Sabi ni Atty. Kaufman, yung concerted broadcasting of inflammatory speech daw, ano ba to? If they, ayun. So yun, ginagamit lang, yun yung pinaka-ebidensya nila, yung supposedly inflammatory speech ni Pangulo. Pero dahil may ganon, kailangan ipatunayan nila na base sa inflammatory speech o yung inflammatory speech na yan ay utos. So, kung utos yon, sino yung sumunod? At anong ginawa ng taong yon? So, kung merong bangkay dun sa isang side, tapos andito yung Pangulo, may sinabi siya, papakita mo ngayon yung link. Bakit na-unalive yung tao dahil kay PRD? Period of causality. O, ayan. So, ano yung inyong mga katanungan? Yan na-collapse na natin. Ang tagal, 3 sessions, ay 3 sessions ngayong araw na ito. Ang haba ng... Meron pang very interesting na nabanggit. Towards the end, napansin nyo, humingi yung prosecution ng a minute na kausapin daw si yung mga judges nang hindi maririnig ng audience. So, bakit? Sabi ni Ma'am Mia, bawat barangay nag-release ng mga adik tapos pinapasa sa pulis tsaka manmanan ng asset para ma-confirm. At pag ni-raid yung iba, may sandata, kaya hindi talaga maiiwasan. May masaktan. Mismo mga kapitbahay naman dati ni Reid bakit pa na-implement yung kay PRD, may warning na din siya.